Isipin mo, batang babae na nakasuot ng mamahaling evening dress. Halika sa birthday party ni tatay. Pero hindi siya pumunta dito dahil sa tatay niya. Sa harap ng mayaman at makapangyarihan, napatingin ang dalaga sa kanyang madrasta. Mahina hong pinuntahan ng dalaga ang kanyang madrasta. Itinaas niya ang kamay at pinaghahampas ang dalawa. Ang dahilan kung bakit, dahil hindi sila tao. Ang babae pala sa dati niyang buhay ay niloko nila. Sa araw ng kasal niya kasama ang CEO, umakas siya na may kasamang hamak. Pero ang sorpresa, magkasama si Scumbag Guy at Luna. Ang dahilan kung bakit niya hinabol dalaga, dahil lang sa ari-arian na naiwan ng kanyang ina. Kapag nagtagumpay ang kanilang balak, pinatay niya ang babae. Sa tingin mo gusto kita, kung hindi ka ang pinakamatandang babae ng pamilya Lu. Kahit kailan hindi kita nagustuhan. Kaya mahirap. Bakit? Ang aking nakatatandang kapatid na babae, si Loxie. Simula ngayon, hindi na tayo magkikita. Ingatan mo ang iyong sarili. Bakit? Bakit ganyan ang Trato sa akin? Gusto kanyang iligtas. Hindi siya nagdalawang isip na ialay ang kanyang buhay. Luho, ipagmalaki mo siya. Huwag mo akong sisihin. Sisihin ang sarili, masyadong tanga, ha. Hindi katulad ni Luna. Hindi mo man lang ako inaakit. Luho, mamatay ka na. Pagkasabi nun, sinunog ni Luna ang lugar. Burahin ang lahat ng mga bakas ng mga ito. Hanggang ngayon, si Loxie lang ang nakakaalam na mali siya. Handa niyang isuko ang lahat. Sa huli, itinaya pa niya ang kanyang buhay para iligtas ang sarili. Pagmumura ni Loxie, sa susunod kong buhay hindi kita bibiguin. Tapos may sumabog, ngunit muling isinilang si Loxie. Bumalik sa araw na tumakas si Loxie sa kasal. Sa oras na ito, galit na tinanong ng CEO si Loxie. Bakit mo ako tinatakasan? Itinulak ni Loxie ang kamay ng CEO. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Luho, bakit? Tumakas ka kasama. Pero asawa mo ako, how dare you? How dare you and Chanyong hide from me? Hindi kita mahal, sa puso ko si Chanyong lang. Okay, simula ngayon, bawal kang umalis. Talagang tatakas ako. Hindi pa naginip, kakaiba. Masakit ba? May nararamdaman ka bang sakit? Sa tingin mo ba masakit? Sabi ko hayaan mo muna. Hayaan mo muna. Hayaan mo. Hayaan mo. Hanggang sa puntong ito, naiintindihan naman Loxie, napakaswerte ng muling ipanganak, kaya naman masayang sumayaw si Loxie. Ngunit ang CEO ay nagdudulot pa rin ng gulo kay Loxie. Luho, pinahihirapan mo ako ng maraming beses. Pero hindi ko bibitawan ang kamay mo. Ito ay nagpapalungkot sa iyo. Pero sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na tumakas sa akin. Kung hindi, wala nang takasan. Anong mga pakulo naman ang pinaglalaroan mo sa akin? Hindi ako. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Huwag isipin na sinabi mo ang ilang magagandang salita. I'll let my guard down. Hayaang makatakas ka rito. Hindi kailanman. Sasamahan kita. Hindi na ako aalis ulit. Talaga, magtiwala ka sa akin. Talaga, si Loxie ang taong pinakamamahal niya. Cute na action na babae. Lumambat agad ang CEO. Magpas siya na magtiwala sa kanya. Ngunit lumitaw ang katulong sa maling oras. Wala akong nakikita. Ano ang kailangan kong gawin ngayon? Mauuna na ako. Anong meron? May apurahang usapin ang kumpanyang iyon at kailangan mong makabalik ka agad.
Ihanda ang sasakyan. Aalis na ako. Bago umalis, hinawakan ni Loxie ang kamay ng CEO. Kailangan kong bumalik sa aking tahanan bukas. Mayroon akong mahahalagang bagay na dapat harapin. Bukas, malaki ang party ng tatay ni Loxie. Sa oras na ito, babaeng nakasuot ng marangyang damit. Punong-puno siya ng energy. May bagong buhay si Loxie. Ang mga taong nanakit sa kanya, nagbabayad sila ng mabigat na presyo. Loxie, bumalik ka na. Narinig ko na lahat. Hindi ka naman pinapahirapan ng CEO, di ba? Okay lang ako. Napakabuti niya sa akin. How dare you bumalik? Bakit hindi ako maglakas loob na bumalik? Tinatanong mo pa kung bakit. Saglit na nataranta si Luna. Mahal na mahal niya kasi si Chanyo. Huwag kang magalit sa kanya. Okay. Kung tutuusin, siya rin ang binibini ng pamilyang Lu. Naglakas loob siyang tumakas sa kasal niya. Ngayong araw, pinag-uusapan ng lahat ang isyong ito. Nakakahiya, tama iyan. At ang nobyo ay si Yuni. Ngayon, natatakot akong ipawalang bisa ni Yuni ang engagement. Maging ang pamilya Lu ay medadamay. Gusto mo bang patayin ang buong pamilya natin? Mangyaring humingi ng tawad kaagad. Sa hindi inaasahan, naglakas loob kang makipagtalo sa ibang tao sa kasal. Ngayon ay may kaguluhan dito. Si tatay at ang pamilya Lu ay nahihiya ngayon. Kaya pala galit na galit siya. Huwag ka nang magsalita pa. Kung hindi aaminin Loxie pagkakamali niya ngayon, bugbugin siya hanggang mamatay. Sige, mali ako, kaibigan. Ano ang sinabi mo? Sabi ko mali ako. Inamin din ni Loxie ang kanyang pagkakamali. Huwag mo siyang sisihin. Bakit mo sinaktan si Luna? Hindi pa ako tapos. Sabi ko mali ako. Hindi ko dapat pinakinggan ang mga kasinungalingan nila. Magtago ka kay Chanyo. Luho, hindi mo ba ako naiintindihan? Kailanman, umaasa kaming lahat na magiging masaya ka. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Choice mo yan. Tatay, trust me, hindi ko talaga ginagawa ito. Tama iyan. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung gaano ka kabait. At inalagaan kita ng maraming taon. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Hindi ka pa marunong magsisi. Bakit napakawalan Gia mo? Ako ay nahihiya. Walang hiya. Sino ang walang hiya? Kung hindi mo lang niloko ang nanay ko noon. Magagalit kaya ang nanay ko hanggang mamatay. Lahat. Hindi dapat isa publiko ang kapangitan ng pamilyang ito. Pero, ngayon kailangan kong linawin sa lahat. Ang aking ina, nagpakasal sina Mo Chig at Lu Wenshin 25 taon na ang nakalilipas. Itinatag ng dalawa ang Lu Group. Ngunit 20 taon na ang nakakaraan. Ang tatay ko ay nagkaroon ng relasyon sa kanya. Nung sinabi ng madraste ko na buntis siya, noon lang nalaman ng nanay ko. 5 years na siyang kasal sa tatay ko. Niloko siya, sa loob ng 5 taon. May sakit sa puso ang nanay ko. Nang malaman niya ito, galit hanggang sa kamatayan sa kama ng ospital. Lakas ng loob mong magsinungaling. Alam ng lahat na matagal nang namatay si Mrs. Lu. Anong sorpresa? Kung totoo yan, nakakalungkot. Siya ang may bahay ni Wenshin. Si Luna ay isang illegitimate child. Nakakadiri talaga. Huwag makinig sa kanyang kalokohan. Mga kasinungalingan yan. Kamamatay lang ng nanay ko. Hindi may baon ang abo. Hindi na makapaghintay si Lu Wenshin na pakasalan si Shuwan. Isa siyang hamak. Paano? Kailangan ko bang i-elaborate? Sobrang walang hiya. Tumakas ka ng walang pagsisisi. Hit Luna sa publiko. Ngayon, naglakas loob kang sumalungat sa akin. Hindi kita tuturuan ng leksyon. Hindi mo alam kung sino ako. Lumuhad. Bakit hindi mo ako pinakinggan noong sinabi kong lumuhad ka? Halika dito. Bakit hindi ka lumuhad ngayon? Ngayon ay babaliin ko ang iyong mga binti. Tio Lu, si Loxie ang fiyangka karapatang ari ni Yuni. Ang yaring huminto. Kung sinaktan mo siya, ang mga kahihinatnan ay magiging matindi. Tatay. Sa tingin ko, tama si MS. Luho, niloko niya si Yuni, pero palagi niyang patatawarin si Loxie. Ang iyong pagtakas ay alam ng lahat. Paano pa kaya mapoprotektahan ni Yuni si Loxie? Nandito siya para putulin ang engagement. Hindi sapat ang sampal na iyon, di ba? Wenshin, hindi pa rin siya marunong magsisi. Pinakat niya rin ako. Madalas ko siyang pinapasaya ng sobra. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo ngayon.
Turuan natin siya ng leksyon. Kung pupunta si Yuni dito, maaari tayong magbigay ng paliwanag. Tama ka. Lu Wenshin, anong lakas ng loob mong salakayin si Loxie? Mag-click sa link sa ibabang sulok. Paano pinoprotektahan ng CEO si Loxie?